naka, naalala ko naman itong palpak na statement ni Kadigungan na kung saan sinabi niya na tubig lang naman yan. Ibigay na natin yan sa kanila. 'Di ba? Tapos itong si Bato de la Rosa din, 'di ba kung maalala nyo, sabi niya, kapag tayo binangga ng mga Chinese doon sa West Philippine Sea, wag daw tayong mag-react kasi kasalanan naman daw ho natin 'yon. Kasi nga daw ho, pinoprovoke natin sila. So ngayon guys, yung issue kasi dito is binangga ho ng China Coast Guard itong ating Philippine Boat Resupply Mission at AFP doon sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. So ito nga yung article na yun. No? So kung updated kayo, kanina pa lamang ho ito nangyari. Bandang mga alas 4 ata nilabas tong news na to. So anyway, sabi dito, yan o. Yan. Chinese vessels collide with Philippine boats on resupply mission. So, basahin lang muna natin ang article guys kasi may papakita din ako sa inyong video. So, Chinese vessels block and collide with Philippine boats standing supply to troops stationed at the BRP Sierra Madre in the West Philippine Sea, authorities said on Sunday. So, alam niyo naman ho guys na itong mga Chinese na to, pilit nilang pinapalabas, pilit nilang ginagalit tayo na to the point na meron silang ginagawang dangerous blocking maneuvers. Yung kumbaga, ang bala kasi nila, tayo, banggain natin sila. So, kaya nga, meron silang, 'di ba, eksenang dangerous blocking maneuvers. Kaso nga lang, wala magagaling yung mga drivers natin, mga kapitano ng mga barko natin. Ang nangyari, nakuhaan ho dito sa satellite na sila mismo yung bumangga sa atin. And I have a proofs and video para ho makuha nyo yung context natin ngayon. So, pakita ko na lang ata sa inyo. Kasi yung plano talaga nila is tayo yung babangga sa kanila. Pero ang nangyari, sa kaka-dangerous maneuvers nila, sila yung bumangga sa atin. At alam din naman natin na i-deny nila yan. So anyway, ito yung video kuha sa satellite guys. Wala tong sound, so ako na lang yung magiging voice over nyo dyan. So nakikita nyo guys yung na yan, yung mahabang barko na yan. Tapos hindi kasi tutok guys pero nandyan katabi niya yan yung maliit na barko ng ng AFP. Resupply mission yan binangga ulitin natin guys ulitin natin yan tingnan nyo tingnan nyo yan kung paano sila ginagawa nila ang dangerous blocking maneuvers. Magaling yung kapitano natin sila yung nag-adjust na naman again and again and again. Tingnan nyo yan diba wala, palpak yung kanilang plano. Pumalpak ho. So, sila ho yung bumangga sa bansang Pilipinas. At beside guys, meron din akong video malapitan. So, kuha naman ito sa mismong barko ng Pilipinas. Barko, yung bumangga sa kanila 5203 na barko. Anyway, ito yung video. Kita niyo yan guys. Yan pak. Gago Napakagago. Kaloka. Yan. Diba? Nakuha na nila. Sorry. Yan ho yung pinakamalapit na kuha. Yan. Yan ho yung pinakamalapit na kuha na video para ho sa another context, diba? Para mas klarado yung yung content natin ngayon. So, pinakita ko na sa inyo yung eksenang ganap doon sa satellite at yung mismong kuha ng video ng ating mga kababayan na nagre-resupply mission doon sa Ayungin Shoal. So, 'di ba? Yun na nga, kitang-kita nyo naman na binangga ho ng Chinese Coast Guard, yan, ng CCG, itong ating maliit na barko ng AFP na nagre-resupply mission doon sa Ayungin Shoal. Kasi sila ho yung magdadala ng pagkain, oil,
at iba pa sa ating mga mangingisda doon. So anyway, basahin natin tong video. Mamaya, naglabas lang naman kasi guys ng statement itong National Task Force of the West Philippine Sea. Pero yung ating Pangulo, medyo wala pa siyang statement dito. And up to this moment, nag-aantay pa rin ho ako. At saka yung mga susunod na eksena, nag-aabang pa rin tayo. So anyway, sabi dito, the statement of the National Task Force for the West Philippine Sea said that the dangerous blocking maneuvers of the China Coast Guard vessels 5203 caused it to collide with Uniza May 2, ang pangalan ng barko, an armed forces of the Philippines contracted in the indigenous resupply boat 13.5 nautical miles at the northeast of the ground warship at Ayungin Shoal this morning. So ngayon guys, di ba? In the first place, bakit sila nandyan? Di ba? In the first place, bakit nandyan yung mga na yan? Hindi naman yan sa kanila. Within 200 nautical miles, atin pa ho yun. Tapos ngayon, di ba sila na naman tong galit na galit, gustong manakit. Tapos kakampihan naman ng mga boblocks nating mga senador. Kaya nga naalala ko si Bato eh. Ito yung yung sabi ni Bato. Kaya galit na galit ako dito sa hinayupak na to. Nakaka-stress. Buti nga naubos yung buhok mo sa ulo. Nakakaloka. Anyway, panoodin natin yung video niya. Yung ating interest bilang Pilipino. Bahala kayo kung paano gawin nyo yan. Diba? Do you think pag yung Coast Guard binangga ng malaking barko ng Chinese Coast Guard doon sa West Philippine Sea at yung ating mga Coast Guard ay nagalunod doon sa dagat, meron kayang sasaklulo sa kanila, tayo rin, walang ibang sasaklulo. Kaya we have to, maganda yung sinasabi na natin dito sa committee rito, ang tanong natin dito is, how prepared are we? As far as defense preparedness is concerned, I don't want to be a warmongerer here. Pero bilang isang Pilipino, kailangan siguruhin natin na handa tayo. Anong immediate action drills na pinagagawa ninyo, G3 ng AFP? Pag may nangyari sa Coast Guard yung, o kaya nagkakaroon talaga na shooting war, hindi napigilan ng China dahil iniinis sila ng mga Coast Guard natin. Tayo pa. Come over here, banggain nyo kami. Binangga nga ng Chino yung Philippine Coast Guard. Tapos, yun na, nagkaputukan na. Ano ngayon? Tayo pa ang mali. We don't have to go to the details. Gusto ko lang malaman from you, J3, Commandant in charge of operation ng buong armed forces of the Philippines. How ready are we to respond to that situation? Baka sabihin na naman yung mapariyo tayo sa mama sa pano na hindi mo na kami mag-respond dahil hintayin mo na namin. Bobo ng logic niya, no? Ano bang immediate action nyo dito? Pag gano'ng mangyari, yun na. Worst comes to worst. Nagkaroon ng shooting incident. Armed attack talaga nangyari. Are we ready? Kaya natin, as an armed forces, huwag tayong umasa sa Amerikano. Huwag tayong umasa sa ibang bansa. Tayo lang. Kasi wala mo talaga ibang gumalasakit dito. Tayo lang, Pilipino. Ikaw, G3, kaya natin. Mr. Chairman, Your Honor, sir, we will be ready when the time comes. And in fact, we are preparing the necessary contingency plans with the supervision of the Department of National Defense for all eventualities, especially in the ongoing missions in the West Philippine Sea. So but with that time, with all our capabilities, with the Armed Forces of the Philippines, the Navy, and the Air Force, the Army, and the Western Command, we will be ready. Your Honor. Thank you. At when the time comes, tawagan nyo kami ni Senator Robin Padilla, Senator Tolentino, Senator Jingo, Senator Risa. We will go with you. Dala kami ng armas. Lalaban kami doon, samahan namin kayo. Pag dumating yung panahon na yan, tawagan nyo lang kami. Sasama kami sa inyo. Sige, maglala. Dumating na yung panahon. Susugod ka na ba nga doon? Bato de la Rosa. So, kita nyo, napakabobo ng mindset ng mga senador na pro-China. Imagine, sasabihin na, pag kayo sinugod dyan, pag kayo pinutukan dyan, hindi namin kayo paglalaban. Kasi nga, kasalanan nyo naman din yan. Kasi pinoprovoke nyo sila. Kitang-kita nyo naman sa video, guys, na pinakita ko sa inyo. Within the satellite at doon mismo sa kuha ng nagre-resupply nation na sila yung bumangga
Tapos ngayon tayo pa yung sinisisi na tayo yung nagpo-provoke sa kanila. My God, ba to? Naloloka ako. Ngayon na nagkabanggaan na, ano yung action nyo? Yun yung tanong dito. 'Di ba? 'Di ba sabi mo, pupunta kayo doon, magdadala kayo ng armas. Nasaan na yan yung yagballs nyo? 'Di ba? At isa pa dito guys, sa kinagagalitan ko, si Kadigungan. Pakita ko sa inyo Sinabi ba naman niya na tubig lang yan? Oo, tubig lang yan. Pero atin yan. Di ba kasi in the first place, bakit sila nandyan? Well, kung sa bagay, di ba, pro-China ka. And malaki din yung naging benefits ata, hindi ko sure. Baka, di ba, baka malaki ata yung naging benefits mo sa kanila. Kaya gano'n na lamang na gusto mong gawing probinsya ng China itong bansang Pilipinas. So anyway, ito sabi niya. Yung mga Pilipino nagikinig na yun, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines, previous province. Karami ng dagat, nagbibigay na lang. Sige yun, na lang yan. Diba? Grabe yung mga mindset nila, no? Ay, nako, naloloka si Mima. Ewan ko bakit. So, ngayon guys, yung pinaka-point ng video natin ngayon is binangga nga ng Chinese Coast Guard itong Philippine boats na nagre-resupply mission at yung AFP doon sa Ayungin Shoal. So, my question is, 'di ba, ang dami ng senador ang nagsasabi na, sige, pagtatanggol natin ang sarili nating bayan. Now, the point is, ano yung kilos nyo? Yung action nyo sa usaping ito? Baka mamaya, puro na naman salita, 'di ba? Magpapa-press meeting na, briefing dyan, magpapamedia na naman kayo dyan, papapansin lang, pero wala naman kayong maitutulong. 'Di ba? Ang tatapang nyo lang magsalita, tapos wag daw tumulong ang mga Amerika. Sino ba namang tanga ang susugod doon sa napakalaking bansa, tapos tayo, hindi nga tayo nag-1/4 yung mga armas natin, susugod pa ba tayo doon? Hindi ba naman logic? Bubu. Kakainis. Anyway guys, yun lamang at it's me again, si Mima Alicia, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.